International Studies ng De La Salle University, walang iba kundi si Professor Renato De Castro. Prof, good morning uli dito sa DZMM Teleradio, programang Kabayan. Prof? Hello. Hello, Prof. Teka, nawala yung audio Prof? Dali, sige, ayusin. Yeah, Prof, okay na? Narinig niyo na kami? Hello, Prof. Hello? Hello, Prof. Yeah, we can hear you. Can you... Hello, nadidinig niyo na ako? Yeah, I can hear you now. Bali, for now, kasi alam sige. ko... Yeah, okay na? Malinaw ko ba, Prof? Malinaw na ho. Okay. Sige. Alam ko na ho yung cause ng ano. Sige. Okay, Hello. anyway, via Zoom to no? So, hindi ko pa nakikita yung video nyo. Pero anyway, malinaw naman yung audio. For now, kasi pabalik na ang Pangulong Marcos. Alam ko, anytime today, after nitong meeting nila ni President Vladimir Putin, no? Ano ho, kasi ang parang sinusulong nila dito sa bilateral meeting, it's more of tungkol sa palawigin yung connection sa sektor ng enerhiya at agrikultura. Ano ho ba ang palagay ninyo? Kasi it's been a long time na isang presidente natin nagpunta sa Russia for this particular purpose. Well, unang-una, first time ho yata talaga pumunta si President Ferdinand Marcos sa Russia at first time niya na-meet si Vladimir Putin. No, kasi ho, hindi rin normal ang relasyon natin sa Ruso. Tama. Lalo na ho, nagsimula ho yung digmaan sa Ukraine at of course Russia. Although officially neutral po tayo sa aking pag-aaral, hindi po talaga totally neutral tayo. Kumbaga nakapanig po tayo sa mga bansa na sumusuporta sa Ukraine. Katulad doon, of course, yung alyansa natin sa Amerika at yung mga karamihan mga security partners po natin, katulad ng Japan, katulad doon ng mga Canada or mga NATO member states, nakapanig ho talaga sa Ukraine. Kaya nga, for now, hindi naman... natatandaan niyo pa po, yes. I think this was last year or 2 years ago. Pumunta pa ho dito si President Zelensky. Yes, I remember that. Kaya importante. Kaya yun din nga yung sanang napursu na pag-uusap, no? Yung geopolitics, yung tungkol sa Ukraine at saka na rin sana yung West Philippine Sea, kung ano ang posisyon ng Russia doon, no? Pero ito ho ba sana ho ba ito nabigyan pansin din at na-maximize during his trip there? Hindi, tandaan ho natin, ang Ruso, kumbaga hindi sila aliado ho, pero napakalapit ho sa China. Okay. Kaya napakalapit ho nila, no? Kumbaga, mayroon silang tinatawag na Sino-Russian Strategic Alignment. At of course, hindi ho nila kasundo ang Estados Unidos. Yes. Na aliado ho natin. Okay. So, sa tingin ko ho, no, sa pananaw ko rin ho, lalo na ho, no, na napapalapit tayo sa bansang Hapon. All right. No? Ang Ruso talaga, matindi ho talaga yung hidwaan nila ng bansang Hapon ho Kaya matindi ho. So siguro, napapansin ko, nakikiramdam din ho sa Vladimir Putin na bakit tayo talaga malapit sa Estados Unidos at lalo na ho, malapit po tayo sa bansang Hapon. Okay. So bilang kayo isang foreign policy expert, how do you view this visit of the President? Will this somehow, kung meron man mga konting, pag-aalinlangan tayo sa relasyon natin with Russia, somehow this could be a possible breakthrough na at least nasa radar tayo ng Russia if ever magkaroon ng mga problema, di ba? At least reset ho na hindi naman lumala yung relasyon natin. Sa palagay ko rin ho, nagsasalamat ho si Presidente dahil sa height ho nung crisis, meron dumating ho dito mga ilang milyon na bariles na crude oil na mula ho sa Russia. Kaya nga. So, hindi dumating yung in-order ho natin nanggaling yata either sa Kuwait o sa Iraq dahil gano'n ng crisis sa Strait of Hormuz. Ang unang shipment talaga ng crudo nanggaling ho sa Russia. Of course, binigyan ho tayo ng waiver ng Estados Unidos. Okay. Para maka-import ho tayo ng crudo na yun. Pero malaking bagay po yun. So palagay ko, nagpasalamat rin si Presidente sa pagpasok ho ng crudo mula sa bansang Ruso.
Oo, kasi ngayon ang Department of Energy iniisip na nila na magkaroon tayo ng medyo malaki-laking oil reserve, no? Parang it's a lesson from that experience yung nangyari sa Iran. Eh ngayon dapat talaga meron tayong at least yung kasi under ano pa ho tayo, energy emergency situation, 'di ba, Prof? Oho, 42 days lang ho yata yung Mm. ating reserve. Pero Oo. ang palagay ko rin ho, siguro kasama rin doon sa energy discussion ho, bukod ho sa crudo po, maganda rin ho na erase natin yung posibilidad ho ng renewable energy, lalo na ho sa nuclear power ho. Okay. With Russia? Okay, yun dapat na Oo, meron din ho, napag-usapan din. malaki rin Oo. yung experience ng Russia, although Oo. yung pinakamatinding aksidente hinggil ho sa nuclear reactor, Oo. nangyari ho sa Soviet Union pa ho, Oo, yung 1986 sa Chernobyl. Chernobyl, oo, tama. Oo. Okay. Eh siguro pwede ho kasi 'di ba may mga usapin din na anuhin uli yung i-reactivate uli yung Bataan Nuclear Power Plant. Eh siguro kung may mga further research studies na pwedeng maibahagi ang Russia on that with us, with mga experts natin, Oo, at technical least yung experts. cooperation ho Oh. sa, Oo. tama ho kayo, Oo. yung cooperation at least ho sa pag-aaral ng nuclear energy kasi Oo. malalim din ho ang kaalaman ng mga Ruso. Oo. No? Kasi ho, yung experience ho lalo nila, nung kapanahonan ho ng Soviet Union, madami ho talaga silang nuclear physicists Okay, na yeah. maaaring ho makatulong ho sa atin. Oo. Pero kayo ho, is this something na we can, after this visit, we can pursue with, exchange of program with our, nuclear physicists nila at saka mga experts din natin sa science dito in terms of engaging in nuclear power? Oo, importante po yan. Talagang makikipag-usap po talaga tayo sa Mm-hmm. bansang Ruso para reset ho. Mm-hmm. Kasi ho talagang hindi naman ho talaga normal yung relasyon natin sa Russia. Mm-hmm. Kung natatandaan nyo rin ho, Mm-hmm. kinancel ho natin yung helicopter deal with Russia. Yeah, oo. Oo. Oo, o nagbayad na ho tayo ng 1 billion pesos ho, Oo. pero dahil kinancel ho natin yung deal, I think mga 18 heavy lift helicopters ho yun na Oo. napirman ho sa kapanahunan ho ni dating President Rodrigo Duterte. Okay. Pero na-cancel ho yata yan nung early part ng Marcos administration ho eh. So Ah, talaga ho hindi normal yung relation. Kailangan ho talaga reset. oo. No? Kasi may makukuha rin naman ho tayo sa bansang Ruso po. Oo. So, yun na nga, kasi dito, binanggit nga pala dito, the Philippines procured 1.5 million barrels of oil from Russia. After ito, binanggit nyo nga, yung US issued a 30-day waiver for countries to procure Russian petroleum, di ba? So, malaking bagay Opo. ito. So, in the meantime, yun nga, siguro kaya nandun din siya magpasalamat at saka yun na nga, at saka isa pa pala, Prof, yung na dahil napalaya rin kasi, no? So, in terms of your expertise, napalaya din yung ilang mga, natin, kababayan na 24 na Pilipino na nakulong doon ng halos 1 taon because of illegal recruitment, Prof? Pwede rin ho, pwede rin Oo, ho. Hindi ko alam yung talagang detalye niyan, pero detalye, isa oo. pa ring issue na lumabas ho, actually ho, ginagawa Oo. pala pareho ng Russia at saka Ukraine, yung pag-recruit ho ng mga Pilipino para lumaban. Oo. Either ho sa Russian army or sa Sa Ukrainian. Ukraine. Oo. Oo, Okay. meron ho, in-accuse ho tayo ng Ruso Oo. na through the German embassy ho dito sa Hello, Prof? Ukraine. Pero Okay. ang nakakatawa ho, yung unang Pilipino ho na nahuli dahil sa labanan ho sa Russia to Ukraine. Ukraine, nakasuot ho ng uniforme ng mga Ruso. Nahuli siya ng mga Ukrainians. Okay. Pero Pilipino, 'di ba? Oo. Pilipino ho, dati ho security guard, tiga Mhm. Taguig. Mhm. Tapos of course, nagbawalang mali siya ho siya. Kaya Mhm. sabi niya, hindi naman niya sinabi sa kanya na ipapasok siya sa Mhm. Russian army. Pero ayun ho, nahuli ho siya ng mga Ukrainians. Mhm. Prof, bago kita bitawan, no, isa pang gusto ko lang maano tong issue na to dahil 'di ba ang China ay nagpalabas din ng kautusan na i-ban si Defense Secretary Gibo Teodoro and his family na bumisita sa China as a result of tong mga, let's say, very vocal siya against dito sa West Philippine Sea. Ano ho ba ang tingin nyo sa naging hakbang ng China dito? Unang-una ho, iko-quote ko lang ho yung sinabi ni Secretary Gibuchitoro. Sabi nila, karapatan nila yun eh. Oo. Bansa silang Oo. malaya. Oo. Kung gusto nila talagang i-ban yun, Mm. kumbaga, that's prerogative. Pero tanungin ho natin kung bakit to. Talaga ho kasi,
very effective ho si Secretary Gugo Teodoro, lalo na pag sinasagot niya ho yung mga Chino. Nakita ko po yan nung nandun po ako sa Shangri-La Dialogue, no? Nandun Nung ba kayo? early this month ho. Oo. Oo. Sa At Singapore yata yun, di ba, nakikita Prof? ko ho, Oo. ano po? Singapore yata, tama ba, Prof? Nasa Singapore po, Yeah, natama po kayo sa Singapore ho. Oo. Kasi ho, nung nakita ko talaga ho doon, actually, ang tinira ho ng mga Chino ho, mga military officers ng mga Chino ho, si Japanese Defense Minister Koizumi, no? Nandun ho. Okay. Pero ang nagtanggulo sa kanya si Secretary Gibo Teodoro. Napakatapang ho at derecho ho yung sagot ni Secretary Secretary Gibo Teodoro, no? Kasi ina-accuse ng mga Chino ho yung bansang Hapon Mhm. na militarist daw na talagang nagkakalat ng gulo. Pero yung sagot niya ho, napaka-eloquent ho, no? Ang sagot ho talaga ni Secretary Gibo Teodoro noon, sa lahat ng bansa ho sa buong mundo, wala akong magki-question na ang Japan ho ay isang model citizen ng buong mundo. Nakikita na ho natin, pag meron ditong sakuna ho sa Pilipinas, may earthquake, may volcanic eruption, may bagyo, ang unang bansa ho na tumutulong ho sa atin, bansang Hapon. Yes. Okay. So sabi niya, no, bakit China lang? Kumbaga hiniya niya yung mga Chino. Kayo lang ang nagsasabi niyan about Japan. Oo. Pero wala naman sa buong mundo ang mataas They ang are tingin sa regarded bansang Hapon. well, the Japanese. Tama. Oo, lalo na ho dito. Lalo Okay. na ho dito, yung subway ho natin. Yeah, Di ba Japanese, magkakaroon ho tayo ng subway? Japanese yan. Oo. Sino ho nagpopondo ho doon? Bansang Hapon po. Okay. Sige po. Prof, ako, kinapos na ho tayo sa oras, pero maraming salamat po sa mga ibinahagi niyong insights. Salamat po. Nandito naman po ako at I'm at your beck and call po. Kung Iyon, kailangan niyo po. salamat, Kung Prof. makakailangan ng Oo, pagtalakayan okay. po kayo sa akin. Kailangan may part 2 tayo, Prof. Marami pang pwede i-discuss dyan sa, di ba? I'm at your beck and call po. Geopolitics, foreign policy, di ba? Okay. Salamat po. Okay. Yan ho. Salamat rin po sa inyo at magandang umaga po sa ating mga kababayan po. Good morning. Yan ho si Professor Renato De Castro. Siya ho ay isang foreign policy expert at saka professor sa Department of International